Tatlong makadiyos na paraan kung paano lalabanan ang inggit. Una, laging magpasalamat sa Diyos. 1 Thessalonica 5 verse 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa oras na sumagi sa iyong puso ang inggit, itigil ito sa pamamagitan ng pagkilala sa mga biyayang natanggap mo na dumating sa buhay mo. Pangalawa, ipagdasal ang mga taong iyong kinaiinggitan. Mateo 5 verse 44, idalangin ninyo ang iyong kaaway. Sa halip na isumpa o magtampo ka dahil sa tagumpay ng iba, ikondisyon mo ang iyong puso at ipagdasal mo sila. Hilingin mo sa Diyos na mas higit pa silang pagpalain at gabayan, at ang pagdarasal para sa kanila, ito ay sumisira sa ugat ng inggit at nagpapalago ng pag-ibig. At pangatlo, ituon ang iyong sarili sa iyong paglalakbay. Jeremiah 29 verse 11, ang sabi ng Panginoong Diyos, kahanga-hanga ang mga plano ko sa inyo, mga plano upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Alalahanin mo na may natatanging plano ang Diyos para sa iyo. Kaya sa halip na tumingin ka sa mga bagay na nakikita mo sa iba, ituon mo ito sa iyong sariling kakayanan at talentong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kapatid, ang inggit ay nagsisimula sa paghahambing, at mapapalaya ka lang dyan sa inggit na yan kung magtitiwala ka sa plano at sa katarungan ng Diyos. At kung magagawa mo ito, matadaig mo ang masama ng mabuti.